Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Gaming tycoon Atong Ang nagsampa ng kaso kina Dondon Patidongan at Alan Bantiles matapos idawit ang kanyang pangalan sa mga nawawalang sabungero. Gobyerno walang sisinuhin para malutas ang kaso sa pagkawalan ng mahigit 100 sabungero. Mabahong kemikal na nalanghap ng mga estudyante sa Pisan Central School, negatibo sa toxin. At 2 binatilyo kalaboso sa iligal na drug raid sa Zamboanga. At Lea Salonga, kauna-unahang Pilipino na napasama sa Hollywood Walk of Fame. Nagsampa ng kasong kriminal ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang laban kina Julie Dondon Patidongan alias Totoy at Alan Bantiles alias Brown, kaugnay ng umano'y tangkang pangingikil sa kanya ukol sa mga nawawalang sabungero. Narito ang report. Sa Mandaluyong City Prosecutor's Office, tumungo kaninang umaga si Charlie Atong ang idinadawit ngayon ang pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasama nito ang kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Sinampahan ni Ang ng mga kasong robbery, grave threat, grave coercion, slander at incrimination of an innocent person sina Julie Dondon Patidongan alias Totoy at Alan Bantiles alias Brown. Paglalahad ni Ang, tauhan niya dati ang mga ito na tinangka umano siyang kikilan. Anya, ang pangingikil ay nagsimula nang hilingin ni Bantiles ang 300 million pesos bilang umano'y separation pay, legal fees at pondo para sa planong kandidatura ni Patidongan sa pagka-mayor ng Barobo, Surigao del Sur. Noong nakaraang buwan, lumantad si Patidongan bilang si alias Totoy at umaapela para sa Witness Protection Program. Sa sinumpaang salaysay sa PNP-CIDG, inakusahan niya hindi lamang si Ang, kundi pati na rin ang mga anak nito at iba pang miyembro ng Pitmaster Alpha Company na sangkot sa di umano'y sabuatan kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Kabilang din sa idinadawit ni Patidongan ang aktres na si Gretchen Barreto. Matatanda ang 2022 nang ipinatawag ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Ang kaugnay sa issue ng mga nawawalang sabungero kung saan sinabi nitong may matindi umanong conspiracy laban sa kanya na pinangungunahan niya ng pinakamalaking gambling lord sa bansa. 2021 nang magsimula ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Kaugnay niyan, tiniyak ng Malacanang na kaisa ng mga pamilya ng missing sabungeros ang pamahalaan sa paggamit ng hustisya. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Walang sisinuhin ng gobyerno sa paglutas nito sa kaso ng mga nawawalang sabungero at maibigay ang hustisya sa kanilang mga pamilya. Yan ang tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang matapos ang paglantad ng umano'y whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa paglantad sa media ni Julie Dondon Patidongan, itinuro niya ang businessman na si Atong Ang bilang mastermind sa pagdakip at pagpaslang sa hindi bababa sa 100 sabungero. Ayon kay Patidongan, siya ang tumatayo bilang Chief of Security ng mga farm at sabungan ni Atong Ang bago siya mahuli ng otoridad. Sa Malacanang press briefing, tinanong ang palasyo kung may bagong direktiba ba mula kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa investigasyon sa missing sabungeros. Ito naman po ay trabaho po ng DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabungeros. Tinanong rin ng palasyo kung bukas ang pamahalaan na gawing state witness si Patidongan. Sagot ni Castro, depende ito sa bigat ng magiging testimonya nito. Depende po ito sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang
katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila, at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at paninindigan na sabihin ng katotohanan. Nitong nakaraang eleksyon, tumakbo sa pagkaalkalde sa bayan ng Barobo sa Surigao del Sur si Patidongan. Napag-alaman din na tumakbo siya sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na partidong pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Ayon sa palasyo, hindi pa nakakarating sa Pangulo ang naturang impormasyon. Bigo si Patidongan sa eleksyon matapos makalamang ng higit 400 boto ang kanyang nag-iisang katunggali. Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Nauna nang ipinahayag ni Patidongan na pinatay at itinapon ang mga bangkay ng mga missing sabongero sa Taal Lake dahil sa umunoy pandaraya sa sabong. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Alamin ang latest na balita sa probinsya sa mabilis na balitang hatid ni Allen Barrera ng E-Media Zamboanga at Andy Narce ng Kalibo Cable News. Sa Antique, negatibo sa toxin ng mabahong chemical na nalanghap ng halos 300 estudyante sa Pisanan National High School at Pisanan Central School sa Sibalom, Antique kahapon. Ayon sa toxicologist, negatibo sa laso o anumang chemical ang nakuha nilang sample mula sa mga estudyante sa paaralan na nakaamoy anila sila ng bulok na bayabas na naging sanhi ng paninikip ng dibdib, pagkahilo at panghihina. Binigyan din ng psychological intervention ang mga estudyanteng nakaranas ng panik dahil sa nangyaring insidente. Samantala, sinuspendi muna ang face-to-face classes sa paaralan at pansamantalang ipinatupad ang modular distance learning habang isinasagawa ang decontamination at safety sa paaralan. Sa Zamboanga, sugatan ng isang ina matapos barilin ng hindi pa kinilalang sospek sa loob ng kanilang bahay pasado alas 9 kagabi sa Zone 5 Upper House Barangay Tulungatong. Nakilala ang biktima bilang si Jobelyn Armada, 22 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa paunang ulat ng Zamboanga City Police, habang nagpapatulog ang biktima sa kanyang 3 taong gulang na anak, bigla itong binaril ng isang sospek habang ang kasama nito ay naghihintay sa motorsiklo. Tinamaan ng bala ang biktima sa tiyan at agad na dinala sa ospital, ngunit nakatakas ang mga sospek matapos ang insidente. Ayon sa Zamboanga PNP, posibleng sama ng loob ang motibo ng sospek sa pamamaril. Meron na ring persons of interest ang kapulisan sa insidente habang patuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Kalaboso ang 2 binatilyo na sangkot sa illegal na drug race sa BCC Baliwasan sa parehong lungsod, Miyerkules ng madaling araw. Ito matapos makatanggap ng reklamo ang Zamboanga City Police sa mga residente sa nasabing lugar na mayroong karera ang nagaganap ang grupo ng mga kabataan. Agad naman nagkasa ng operasyon ang pulisya. Sa video na nakuha ng Zamboanga PNP, imbes na huminto, nagpahabol pa ang mga binatilyo sa pulisya. Agad naman nahuli ang 2 menor de edad sa mismong video at dinala sa estasyon ng pulisya kasama ang kanilang motorsiklo. Allen Barrera, Andy Narce para sa All TV News Channel 2. At sa showbiz balita, Filipina singer-actress Lea Salonga, kauna-unahang Pilipino na mapapasama sa Hollywood Walk of Fame. Another Pinoy pride moment ang pagkakasama ng Broadway icon na si Lea Salonga sa prestiyosong Hollywood Walk of Fame. Sa inilabas ng music publication na Billboard, isang Tony Award-winning singer at aktres sa 35 honorees kasama sina Miley Cyrus, ang Air Supply, Josh Groban, Emily Blunt at iba pa na nasa larangan ng recording, motion pictures, television, live theater performance at sports entertainment. Ang Hollywood Walk of Fame ay nasa 15-block sidewalk sa Hollywood Boulevard at 3 blocks sa Vine Street, Hollywood District, Los Angeles, California. Kamakailan lamang ay kumanta si Lea ng US National Anthem sa New York Yankees game na ikinatuwa ng mga players at fans. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news.
I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.